So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Melcris versus Elvis. Ito na yung second battle na re-review natin sa bracket B. Katatapos lang natin reviewin yung Billy versus Chris Delano, which is uploaded na po sa channel natin. You can check it out. And ito yung pangalawang review natin ngayong gabi. At ito rin yung pangalawang review natin sa bracket B. Melcris versus Elvis. So ito, insights para sa akin, no, para sa akin on paper lamang si Elvis dito. On paper lang naman at para sa opinion ko lang naman, no, para sa akin lamang si Elvis dito. Bakit ko naman nasabing lamang si Elvis dito? Kasi si Elvis kasi is may exposure na siya sa ganitong klaseng tournament, especially may ganitong exposure na si Elvis since nakapag-champion na siya sa ganitong format, 'di ba? Sa 2x2 2013 sila yung nagkampiyon, 'di ba? So, para sa akin, may edge ng konti si Elvis dito in terms of experience. Siyempre, sa sulat, kailangan niyang mas galingan. Kung yung 10 days prep is natalo niya ang 2013 Isa Buhay Champ, kailangan niya talaga ng mas malinis at mas pulidong mga suntok dito. Lines, haymakers, 'di ba dito? Melcris, di ko alam kung ano standing ni Melcris dito. Pero mag-base na lang ako sa dun sa past battle niya na review ko against Max Ford. Malinis yung performance ni Melcris doon, no? Maganda yung execution niya, maganda yung delivery niya. So ako, para sa akin, nagustuhan ko yung delivery ni Melcris. Gusto ko yung delivery ni Melcris. And yung mga suntok niya na, alam mo yun, hindi ganun kahina pero direkta sa kalaban. So yun yung isa sa mga nagustuhan ko. So ito, may konting edge para sa akin si Elvis, pero syempre mag-base pa rin to kung paano magpe-perform ang dalawang MC, no? Yes, alam ko na si Melcris yung nag-advance dito, siya nga yung umabot ng finals nung Isa Buhay na to, 'di ba? Pero gusto kong makita kung paano niya nilakbay, paano niya nalagpasan yung mga MCs na nakalaban niya. So, ayun. Umpisa na natin to. Melcris versus Elvis. Let's go. Nanalo si Elvis ng Coitos. Unang banat daw kay Melcris. Pakinggan natin, huling dalawang laban ng gabi. Yo, game! Yeah! What's up, Elvis? Kamusta ang pagiging kampiyon? Balita ko, big time ka na. Mayaman ka na rin ngayon. Pero sige, sabihin na natin na mayaman ka. Pero pag nilibing kita ng buhay sa lupa, walang makakahukay kahit abutin man ng ilang taon. Dahil para ka lang naman talagang kayamanan. Mahirap kang hanapin pero madali ka lang ibaon. Dahil ibabaon kita ng buhay sa lupa hanggang sa maputulan ka ng hininga. Sabay hukayin ulit kita. Kakalagkarin ko yung bangkay mo papunta sa amo mo at ipapakita ko sa kanya. Hanggang siya ay madismaya. Dahil ultimo kaalyado mo mapapaiyak. Kahit sila mapapaiyak. Kahit sila maaawa sa paglibing ko sa'yo sa unang round. Kasi sinisigurado kung hindi ka na gumagapang papunta sa mainstream. Dahil pinatay na kita sa underground. Ganyan ako pumaslang, Elvis. Parang nalunod ka sa alak alas 10 ng umaga, tumutoma. Sabi ko, ganyan ako pumaslang, Elvis. Para sindikato, galaw na planado, mas maaga pa sa umaga. Dahil hindi ko na paabutin ang kinabukasan to. Para kang elementary student na maagang nalulung sa droga, kaya wasak yung kinabukasan mo. Siguradong hindi na aabot ng kinabukasan to. Dahil na pagkatalo mo sa akin, para na rin kita pinatay gamit ang kinabubuhay mo, kaya hindi mo na maaabot ang kinabukasan mo. Slow it down. Slow it down. Hindi na kailangan, para sa mga bingi lang yun. Kung di nyo agad ako yung sinabi ko, pwede nyo i-reply sa video. Tangina, problema ba yun? Ito ang problema ngayon. Tinatangkilik pa rin ito ng mga bobo kahit alam nilang walang kwenta yung sinasabi. You can spit sick but you can talk shit, kaya yung bunganga amoy tae. Pero di bale, ako'y parang sex guru, kaya mahusay kapag dumali. Gamit ang aking bara, kakantutin ko yung utak mo hanggang sa magdugo.
ganun ako kahusay kapag dumali. At nung finals, sobrang weak na yung performance na nating di mo kayang mag-isa. Hindi ko na kailangan ng mantika. Sapat na ang yung dugo, talagang di mo kakayaning mag-isa. Kahit isama mo pa si Bruce, para lang kayong pisngin ng puwet. Dahil ako ibang klaseng bumayo. Si Baksakin ng mga mukhang katulong kahit na magtulong pa kayo. Nagbumukha ka lang magaling sa 2x2, pero yung mga linya mo, nakakaumay bro. Kaya kung pinipilit mo pa rin na maging kampiyon dito, kukulangin sa pagpapatunay ito. Iisa-isahin ko yung pera-peraso mong pangarap kahit na isinasabuhay mo. Hindi ito 2x2. Isasampal ko sa iyong katotohanan na sa unang beses ka lang mananalo dito. Kasi nga, isa buhay to! Tay! Tay, mulang banat kay Elvis sa buhay to. Pakinggan. Ano yung sabi ko sa inyo kanina sa Insights? Sabi ko, 'di ba? Nagustuhan ko yung performance ni Mel Christ dahil sa delivery niya. 'Di ba? So, i-replay nyo kung ayaw nyo maniwala sa sinasabi ko. Tangin, ang ganda nung delivery ni Mel Christ. Ang linaw. Ang linaw nun, no? Malinaw. Actually, buo naman na yung sasabihin ko. Pero, yun, sige, sabihin na natin. Delivery, aggressiveness, average returns, pucha, malinis. Mel Christ yun, no? Ang ganda nung delivery niya, yung aggression, yung intense is sobrang balanse. Yung returns niya na para sa akin maraming tawag dito, maraming punto. Yung returns niya maraming punto na malakas ka lang pag 2x2 kahit, diba, alam mo yun, sabi ni Mel Christ, no, ang ganda ng mga punto niya, ang daming punto doon. Hindi siya mahina, hindi rin siya malakas, kaya nga sabi ko average returns yun. Ang ganda nun, no? Tapos hindi siya nag-aantay ng crowd reaction. Kita nyo yun, may nag-react kanina at parang tinigil niya yun, na parang, alam mo yun, ang ganda nung yung composure niya pa, plus, no, plus factor din yung composure. Ang ganda ng delivery, ang ganda ng performance. Siguro ang pinaka flaws lang sa performance ni Mel Christ dito is yung sunod-sunod na punchline, mabibigat na punchline. Yun yung mga wala eh. Yun yung wala. Pero overall, sa pinakasulat ni Mel Christ, yung linis, yung pagkakaroon ng balanse na punto, sobrang ganda pakinggan nun, no? Yes, kulang, pero so far yun yung kailangang i-beat ni Elvis dito, kasi so far maganda yung naitayo ni Mel Christ na wall para mahirap siyang talunin. Okay? Okay lang naman ang pagiging champion, Mel Christ. Halatang nakakainggit, naiinggit ka, bro. Oo, kayamanan ako, mayaman sa kaalaman, at akin lang to. At ano sinasabi mong elementary? Tanga, ako ay college graduate. At lahat ng ibabanat ko sa'yo dito, stock knowledge. Sabi ko na nga ba, magsisigawan na naman tayo dito. Mula kay Icarus hanggang kay Kuya Aklas. Sawang-sawa nami. Binging-bingi nami. Dapat nga magdaan-daan na sa boses lalo't oras na ng gabi. Ginawa mong hobby ang pagsigaw-sigaw. Pwede namang magwala nang mahinahon lang. Sige ka, pag di ka nagbago, patay na kuko mo sa paa, babangon yan. Pero seryoso, Mel Christ, ang pagiging mesaya mo ay bibigyan ko na ng tuldok. Tatalunin kita ngayong gabi at uuwi kang melungkot. Pagkat ngayong 2-8, sa ngalan mo you lose faith. Bawat sapak ng barak o hahawak ka sa panga mo, wala mang toothache. My bars induce pain. Kaya nang malaman itong Batman na ako ang maakalaban, siya'y bahala na si Bruce Wayne. My flow is a huge wave of zombies approaching. Bawat letrang dala ang dying. Magpaka-jalapeno man tong Batanggenyong sabog, wala rin. Ang ibig kong sabihin, di ka makakatakas sa pagkasawi mong nakatakda. Sakop ko na ang laban na to, di ka na makakapag-aklas pa. At dalin mo man dito ang iyong pagiging positibo, mamamatay ka sa mga lines kong malaayon pa rin ang dating. Diyan kita papakuin sa sign mo.
Malaayon pa rin ang dating, oo, kahit wala po si Fruz, tetanus, ikamamatay ni Kristo, ako ang kalawangin pako sa krus. Pero sa totoo lang, Mel Christ, bilib ako sa iyong pagiging positive. Kasi totoo naman dapat sa kahit anong ginagawa, think positive. Tulad nung nag-try si Mel Christ mag-apply, na-hire. O di ba? Positive. Hiningan ng requirements. Drug test, puta, positive. Kaya pala positibo. Kasi addictus ka rin pala. Nung nagdagupan kayo, 2 years ago, si Fruz, binibiay nyo pa. Butang ina ka. Tay, pangalawang banat kay Mel Christ, pakinggan. Tangina mo. Okay. Ang hirap naman ng mga battles dito sa 2014 ni sa buhay. Real talk from Batas Dopey. Diba? From Batas Dopey na unang review natin sa 2014. Hindi madali yung mga battle. Hindi talaga madali. Yes, nakakatama tayo ng mga vote doon, ng mga opinions doon, pero sobrang hirap mag-analyze ng battle. Lalo na kung dikit yung battle, lalo na kung technical yung mga battle, 'di ba? Ang hirap. So ito, parehas silang maganda yung performance, parehas silang may magandang may pinagugutan, may maganda yung topic. So round 1 siguro actually nag-aantay ako ng may madapa sa kanila. Yes, nakita natin may konting pause si Elvis, pero hindi naman totally bumaba yung performance ni Elvis dun sa part na nag-pause siya. So I think yung round 1 I'll give it a tie sa score na 8 puntos. Na-explain ko na sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit binigyan ko ng 8 points si Mel Christ doon. Yung linis ng performance, yung pagkakaroon ng balance niya sa atake, especially sa sulat niya, yung aggressiveness, yung intensity, 'di ba? So andun, pantay-pantay yung performance ni Mel Christ. Sa round 1 naman ni Elvis, tinabla ko yon sa performance ni Mel Christ kasi para sa akin dito na lumabas yung pagiging dugong kampiyon ni Elvis, no? Kung napanood yung review ko kay Elvis against sa Class, sinabi ko sa inyo doon na champion versus champion yun, no? Pero si Aklas lang yung nakitaan kong, alam mo yun, may champion experience. Si Elvis medyo nangangapa pa nung time na yun, since siguro 10 days prep lang. Pero since alam mo yun, kahit ayun yung basehan natin na 10 days prep, mas nakitaan ko pa rin na lamang si Aklas nung part na yun, 'di ba? Pero ayun, binoto ko pa rin nata si Elvis nung time na yun. Hindi ko na maalala, no? Basta huling battle review natin yung sa first round ng tournament, hindi ko na maalala. Pero ayun, sa round 2 tabla sa 8 puntos kasi maganda na yung mga linya ni Elvis dito. Tapos na execute niya ng maayos, mga references, yung mga statements na gusto niyang, yung mga punto na deliver niya ng maayos, na execute niya ng maayos. So sa round 1 hindi ko nakikita ang lamang si Mel Christ or lamang si Elvis. So tatabla ko muna yung round 1 sa score na 8 puntos. Tay, pangalawang banat kay Mel Christ, pakinggan. Tangina mo, lahat ng fans mo, puro kamukha mo. Nag-i-English ka pa, tangina mo, hindi naman bagay sa pagmumukha mo. Tsaka tangina to, sinasabi mo, college graduate ka. Tangina mo, bobo ka. Kasi sa college, lagi kang late, tartado ka. Kaya ito ha, magbaluga. Wala akong bilib sa'yo. Kahit pagbalik-baliktarin mo pa yung mga letter, wala pa rin mapapabilib sa pangalan mo. Iniba mo lang yung spelling pero ginamit mo pa rin yung first name ng sikat na rockstar. Kahit mukha kang Etits, Elvis, pero malabo mo pa rin akong mapabilib dahil sa pagpili mo pala ng MC name wala kang originality. Kaya wala akong Elibs, Elvis. Pero eto ha, di naman sa kumukontra ako pero gusto ko lang itong linawin. Sabi mo nung 2-4-2 semifinals, kapatid mo si Alodia. Kapatid daw niya si Alodia. Kapatid mo si Alodia? Tangina, paano nangyari yun? Eh kahit ibalik kita sa puwerta ng nanay mo at ipanganak ka ulit, mukha ka pa rin taong tabon. Pero at least tao ka. Kaya kita binalik sa puwerta ng nanay mo dahil medyo mataas na yung pangarap mo, ungas.
Tama lang na magbalik loob ka sa pekpek ng ina mo dahil ikaw yung kapatid ni Alodia sa labas. Tang ina mo, nakakahiya ka. Kung ako, airpat mo, tamod ka palang, pinutok na kita sa labas. O kaya anong sanggol ka pa sana, tinamaan ka na lang ng ligaw na bala habang nagpapaputok ako sa labas. Sabay magsa-soundtrip ako ng Quezon, yung volume nakatodo habang sumisinde ako'y nag-headbang. Ihanda mo na yung sarili mo sa mga susunod na mangyayari dahil yung muling balang maliligaw ay papatak sa yung bunbunan at yun ang head. Bang! At yung shota mo, yung shota mo. Nung nakita ko siya ng personal, hindi man lang ako tinamaan ng libog. Pero gusto ko siyang sibakin. Ipapasok ko siya sa madilim na kwarto at ikaw nang bahalang maghanap sa hiwa-hiwalay niyang katawan pagkatapos ko siyang sibakin. At dapat mo nang disisihin yung shota mo. Dahil sa ginawa kong pagsibak sa kanya, nagbistulan siya, patay, mali siya. Nagkamali siya sa inaakalang gusto ko siyang kantutin. Nung sinabi kong gusto ko siyang sibakin, kaya patay, mali siya. At pagkatapos na kamatay ngayon, hindi pa lang ako nag-iwan ng bakas sa pamamaslang. Kaya malinis ang ebidensya. Kaya walang silbi kung magtatawag ka ng soko kasi ang patay, mali siya. At kung mapapabalita man ng krimen, wala kang makikitang larawan ng hiwa-hiwalay niyang katawan sa front page ng dyaryo. Pero kung marunong ka magbasa, makikita mo na lang ang buo niyang pangalan sa pahina ng obituaryo. Kaya Elvis, binadibag ko na yung kalakasan mo at ngayon nakasako na. Sa sobrang likot ng utak ko ay pwede mo nang ilagay sa kuna. At malamang, kung sino man ang makakapasok sa semifinals, sako na. Uwi kang luwaan dahil ang battle na to'y magsisilbi sa iyong sako na. Ako si Mel Christ. Hindi ako self-proclaim na si Kristo. Dahil kaya ko magpakademonyo kahit may Christ ako sa pangalan. Ito si Elvis. Kahit kailan hindi ko ito hinangaan. Dahil hindi nito kaya magpakahalimaw kahit may bisto sa pangalan. Ang ina mo. Pucha. Ito na ito yung pinakamalakas na Mel Christ na napanood ko. No, may dalawang battle pa si Elvis ay si Mel Christ. Sorry, si Mel Christ, no. Laban niya kay Chris, saka laban niya kay Batas. Pero tangina, ito yung pinakamalakas na. Siyempre na-review natin si Mel Christ laban kay Romano, 'di ba? Nung Ahon 7 nata 'yon. Labanan yun ng 2014 at 2015 isa buhay finalist. Finalist, 'di ba? At hindi rin naging ganoon kaayos yung performance ni Mel Christ that time. Pero grabe yung round 2 ni Mel Christ. Nagulat ako doon, namangha ako doon, to be honest. Ang lakas nun. Sobrang superb yung performance ni Mel Christ sa sa round na to. Ang galing. Ang galing. Seryoso. Ang galing ng ang ganda ng performance, ang ganda ng level up round 1. Ayun lang masasabi ko. Kung maganda na yung performance ng round 1 ni Mel Christ para sa akin, pagdating sa round 2, mas naangatan niya yon, mas naging malakas yon, mas naging powerful yung delivery, aggressiveness, yung pagkakaroon niya ng intensity sa bawat bera ng pag-spit niya ng round niya, ganun pa rin level up lang in terms of references at mga punchlines. Nagustuhan ko yung round 2 ni Mel Christ. Solid yun para sa akin. Ang ganda nun. Yung laro niya, yung nameplay niya sa Mel Christ na kaya ko magpaka-Kristo, tapos Elvis na hindi kaya magpaka-Beast. Ganda nun. Ganda nun laban. Pero so far nalagpasan ni Mel Christ yung performance niya sa round 1. Ganon kalakas yung performance ni Mel Christ sa round 2. Dinamay pa yung girlfriend ko nitong pekeng Makata. Ayoko sanang sabihin to dahil pinangangalagaan ko yung privacy niya. Pero ang girlfriend ko ay si Ellen Adarna. At Elvis na talaga pangalan ko. Elvis na yon since birth. At kapatid ko talaga si Alodia. Parehas kami ng apelido kahit tingnan mo pa sa aming birth cert. Yo, alam nyo, hindi lahat ng may Christ sa pangalan religious. Mel Christ. Pero pag bumanat, laging may mura. Kasi hindi rin naman lahat ng Katolik ay Katoliko. Tulad nito, Katolik, adik sa pusa. Kaya sa mga battle MC, isa sa feeling pusakal si Mel C. Sa bahay nila meron pa yung CD at collectibles ng Hello Kitty. At hayok to sa pusi. Totoo yung story ni Max Ford na nanghuli to ng chick sa Davao City. At dahil nga kapos sa kapugian, ginamitan ng pangalan. Lumabas pagka-rapist niya. Kaya lang naman yung chick sumama sa'yo kasi pakilala mo si Elvis ka. Yo! Kasi pakilala mo si Elvis ka.
Sobrang libog nga ng hayop na to. Pag tumigas ang etit, maski sa bakla, sasama. Sobrang libog nito ni Mel Christ. Imbis mapa Sus Mariosep na ko, napapa Sus Maria Usawa. Pero wag kayong tumawa dahil siya'y raratratin ko. Iiwanan na parang umrus over si Chris Paul. Baliwala yung pagiging aggressive mo sa L-based mode dahil mas brutal pa ako kay Jigsaw. Tutusok-tusuin ko mata ng asawa mong bulag sa pag-ibig mo habang ako iyong dinideep throat. At kung usapang espada naman, sakin ikay kain bro. Z-sword daing galing, matalim bawat rate mo. Madali lang tong baliin dahil mapuro lang na Kristo. Utak o reference ng mga libro. At walang kamatayang real talk. Pinsan ko talaga si Sam Pinto. Di mo ko kaya mag-isa, subukan mo na lang sa iba. Kung di intro mo sa video ang iyong magiging lapida. Ngayong araw na nalinggo, ikaw naman ang papauwiin ko. Batang gasgas ang mga linya, babalik na ng lipa. Di man ako simbilis mag-rap ni Rapido, Crazy Mix at Smug. Kaya ko pa rin palubugin ang tain na to. Tawagin nyo akong The Flash. Di mo ko madadaan sa pagwawala mo. Di mo ko masisindak. Malakas na delivery na may mahinang content ay ambalang, di pa rin iimpa. Ang punto ay sa flow na maganda, huwag kayong papadala. Astig lang sa pandinig, ang bawat bantig, totoo wala pala. Sabak sa do, mapapanga, ligaw na to, mapapanga. Oo, mapatanga ito, pagkat lakas mong makatanga, kinangina ka. At gusto mo na sigawan, diba? Galing. Best pagbibigyan pa kita. Time! Galing. Yo! Puta, labas. Laban, tol. Akala ko ibibigay ko na kay Mel Christ yung round 2 dahil sa linis ng performance. Ang ganda nung execution, ang ganda nung lapat niya sa mga, ang ganda nung pagkakatahi niya sa mga verses niya. Akala ko yun na yun eh. Pucha. Ang lakas ni Elvis sa round 2. Nagpakita siya ng flow. Nagpakita siya ng magagandang punto. Nagpakita siya ng mga magagandang, ang ganda ng pagkaka-execute niya sa lines niya. Ano pa? Ang dami niyang pinakitang +1 dito, no? Kumbaga round 1 niya parang ganito lang yung level. Pagdating sa round 2, lahat 'yon nag +1. Ganun ka epektibo si Elvis sa ano na to, sa round na to. And round 2 is a tie ulit para sa akin sa score na 9 points. Pareha silang lumakas dito. So baka tanungin nyo kung bakit hindi ko pinansin yung choke or stutter ni Elvis doon. Kahit na i-less ko yung choke na yon, para sa akin pantay pa rin sila ng performance ni Mel Christ, no. Ganun kalakas yung na-generate ni Elvis, no. Ang ganda nun, ang ganda ng flow, ang ganda ng mga gusto niya sabihin, kasi nasabi niya talaga totally kay Mel Christ yung mga gusto niya sabihin eh. Ang ganda nung, ang linaw din ng execution, ang linaw din ng mga gustong sabihin ni Elvis kay Mel Christ. So round 3 will be our deciding factor. Pero sa first 2 rounds, 8 and 9 yun, tabla. So 17. That's 17 all. Hindi ko na-expect na ganung kalakas yung performance ni Elvis sa round 2. Kasi based na sa mga past battles na napanood ko kay Elvis, nawawala yung effectivity niya sa round 2. Pero yun, tara nyo yung review natin kay Elvis kay Aklas, diba? Ganda nung round 1 niya. Pagdating sa round 2 medyo lumaylay. Pero yan. Grabe yung round 2 ni Elvis, man. Di ako makaget over kasi ang ganda nung flow. Di ko na-expect kasi na mag-flow siya. So siguro surprise attack, no? Pero yun, so far tabla muna yon. Hindi natin pwedeng i-disregard yung linis ng performance ni Mel Christ sa round 2. So round 3, round 1 and 2 tabla, 17 points. Round 3, deciding round natin. Sino ba to si Elvis?
Yung rockstar na magaling sumayaw at kumanta na bumida sa takilya? Teka lang. Sino ba to si Elvis? Yung partner ni Fruz ng 2x2 na nakapasok ng finals dahil sa pagnanakaw ng mga linya. Dahil putang ina mo, magnanakaw ka. Kaya ikukulong kita sa mundo ko. Talino'y parang Detective Conan na tapang malaking pin. 3 bala si Dibdib, 1 bala sa noo. Hindi ko na siya nagawang pusasan pero napatay ko na si Lupin. Pero sandali lang, gusto pa rin kitang patayin sa ibang paraan. Yung tipong naka-formal attire ka. Masasawi ka na naka-black shoes at Amerikana na may kasama pang necktie. Tatalian ko yung leg boat, isasabit ko sa malaking puno, doon ka mamamatay ng nakapang necktie. Kaya hindi mo na masisilayan na maselang bahaghari sa alapaap. Kahit sumayo ka man o kumanta sa natitirang huling minuto. Papaslayin kita with a smile, kaya alas performance mo na to, Elvis, parang huling El Bimbo. Pero hindi pa ako tapos. Kahit minsan o kailan, hindi na to makakapagbasa ng magazine. Dahil sa ginawa ko sa kanya, daig pa niya na kulto. Talagang mapapa-soundtrip kayo ng mga kanta ng Eraserheads dahil pinugutan ko na to ng ulo. Pero sabi mo na last battle mo, ako nang bagong bata sa bracket na to. Putang ina mo, hindi man lang ako nasindak. Bagus nakakatawa ka lang. Kasi paano kakatakutan ng mga kabracket mo kung hanggang banta ka lang? Kaya hanggang dyan ka na lang, Elvis, parang inatake ka sa puso ng hot rocks. Ako'y purong barakong kape sa'yo, gawa lang sa Starbucks. Hindi mo kaya sirain na matibay kahit magpaka-hijacker ka para sa aeroplano. Ako yung black box. Kaya tapos na to sa akin. Ito na huling round at pangatlo. Tapos na to sa akin, ito na huling round at pangatlo. Isasampal ko sa pagbumukha mo kung ano ang title ng event na to. Kakatayin ko bawat kaalyado mo kung sino mang kumontra. Kakatutin ko kahit kaluluwa. Tarantado, tatamaan ka sa akin. Taob tapang mo, kaya huwag kang tatanga-tanga. Garantisadong gagapang ka pa uwi. Galing mo'y madaling gamayin para sa sapot ng gagamba. Kaya hindi mo na kailangan magtakaw mamangha. Hindi mo na rin kailangan magulat at mabulaga. Dahil kayang-kaya kitang talunin bata gamit ang aking kataga. Ngayon, kaya ngayon, bound na sa akin yung mga obra mo. At kahit kailan di mo na magagawa pa mo yung balik. Dahil ililibing ko yung mga sulat mo sa library para tuluyan ka ng manahimik. Kaya wala nang crazy sa akin. Pukin ang ina mo sa kambaliw na panggap. Akong wawasak sa iyong pangarap. Babasagin ko yung panga mo para hindi ka na makapag-rap. Kasabay ng pagwasak ng iyong pangarap. At bago pa matapos tupukin ang inang to, may sasabihin na ako para sa'yo. Pwede ba, Elvis, wag ka nang mag-rap, tang ina mo? Buti alam mo din. Ay, bulit pa na, Elvis, pakinggan. Ina, ang galing ni Mel Christ, men. Hindi ko na-expect na ganun yung magiging performance ni Mel Christ sa second round ng tournament na to. Ganun, as simple as that. Yun lang yung pinaka-simple kong masasabi. I don't expect Mel Christ will be this good. Grabe yung round 2 and 3. Round 2 and 3, superb. Actually consistent naman si Mel Christ no, from round 1, 2 and 3 consistent. Ang pinagkaiba lang sa 1, 2, 3 ni Mel Christ, sa 1 medyo plain pa yung mga suntok niya. Pagdating sa round 2, yan, nag-level up na, nag+1 na siya dito. Pagdating sa round 3, it's either nag+1 yung buong performance or it's a tie dun sa 2 and 3, 'di ba? Kung ano naman yung naging approach ni Mel Christ sa round 2, ayun din naman yung pinakita niya sa round 3. Kaso nga lang ang pinagkaiba, sa round 3 ni Mel Christ may wordplay siya doon, yung kataga. Sobrang nagustuhan ko yung pagkaka perform niya doon sa kataga na wordplay. Solid yun. So sabi ko nga sa inyo, I'm not sure, no? Hindi ko pa naman kino-close yung scoring ko sa round 3. Pero yung round 3, it's either +1 yun or katulad sa round 2. So let's see. Pero pakinggan muna natin si Elvis kasi ito yung magiging basehan natin since 1 and 2 is tie para sa akin. Yo, yung nangyari nung finals, wag na nating ungkatin. Tapos na yun. Dahil kung may ginawa man talaga aming masama noon, edi sana di kami nag-champion. At pupugutan mo ako ng ulo dito sa event ng kataga. Okay lang, kahit pugutan mo ako, meron pa rin akong ulo sa baba. Itong si Mel Christ, akala niya matatalo niya ako. Masyado siyang delusional. Oo, kaping barako ka lang. Ako, Starbucks, pang sosyal. Mel, ba't ba parang ang laki ng galit mo sa mundo? Lagi kang nakasimangot at tila hirap makangiti. Huwag mo sabihing pogi problems yan.
Problema lang namin yun ni Andy G. Dahil kung di nyo napapansin, si Mel Christ, agresibo lang bumitaw, pilit at pasigaw, pero wala talagang kaligdad. Na kung kakapain yung maigay, wala talagang laman, parang pagbugaw ng menor de edad. Ultimo generic joke, sinisigaw niya, kaya wala talagang bumibili. Cesarean kang ang that live before Christ, hindi normal ang delivery. Yo, yung mga marunong makinig ay hindi bibilib sa mga banat mong out loud. Sa kakasigaw mo, all 3 rounds mo, shout out. Kaya magmula sa gabing to, hindi ka na si Mel Christ, ikaw na sigaw. Gaw, ang bagong pangalang ibinibinyag sa'yo ni Paring Elvis. Ako si Paring Elvis, at ito ang misa ko. Sermon ng bawat bersikulo at kataga. Inaalay ko ang katawan at dugo mo sa madla, kaya napapanganga. Sa akin, maliit talaga ang yung tsansa na makatsamba. Sadya talagang minalas ka. Ako naging champ na, last but tinalo ko tsampa. Tsampalin na lang kaya kita nang masabi mong pinalad ka. Dahil sabihin mo man na nabitay mo si Max Ford, hindi pa rin yan panapat sa ing husay. Mas may KCl, bis bumitay. KCl po ay potassium chloride. Ito nga aking verse na pang medic o pang nurse ay deadly. Di ako tumutukoy ng medication. Dahil pag sinabi kong may KCl, bis bumitay, yun ay pang lethal injection. Huwag kang magmaang-maangan na sapat ang iyong nalalaman upang aking binitawan ay iyong magets. Kaya sa paghuli ko sa puso ng naakuhang publiko ay siyang ikakatsugi mo. Cardiac arrest! Ano, Mel? Nosebleed? Huwag kasi puro nood ng bold at porn clips. Kaya hanggang ngayon, ranggo mo sa liga mababa. Parang Paulo Contis. At last banat, huwag ka sanang ma-offend. Pero kamukha mo si Bog Chick! Okay. Round 3. Ayun, malinaw na para sa akin na kay Mel Christ yun. Kung sa 1 and 2, hindi ko talaga makita na kung sino yung lumamang eh. Kasi para sa akin, yung bawat linya nila, nagka-cancel out eh. Tumatama kay Mel Christ, tumatama kay Elvis. 1 and 2, ganun yung naging palitan. Kasi pagdating sa round 3, dito ko na nakita yung pinagkaiba ng dalawa. Walang naging pantapat si Elvis dun sa name. Mali. Walang naging pantapat si Elvis dun sa wordplay ni Mel Christ about dun sa kataga. Ang ganda nung banat ni Mel Christ dun sa kataga na salita eh. Gandun. So, nag-aantay ako ng isang angulo, isang reference kay Elvis na masasabi kong tumapat yon sa kataga wordplay ni Mel Christ. Pero yun, start to finish, pinakinggan ko, walang tumapat doon. So para sa akin, lamang si Mel Christ dito. Bigyan ko to ng 10-8 na score. Ganon kalayo yung performance ng both MCs sa round 3. Bumaba si Elvis, yes. Kasi 9 points yung binigay ko sa kanya sa round 2 eh. Bumaba si Elvis dito kasi marami na siyang ineffective na mga bara. Kung ikukumpara ko naman yung round 2 na Elvis na yun yung pinakamalakas niya compare sa round 3 ni Mel Christ, siguro mag-a-assist ako sa score na 10-9. Bigyan ko ng 10 points si Mel Christ sa round 3. Tapos si Elvis bibigyan ko ng 8 puntos sa round 3, pero yung score natin na binigay kay Elvis dun sa round 2 is 9 points, 'di ba? So para sa akin, mas malakas pa rin yung performance ni Mel Christ sa round 3 compare sa round 2 ni Elvis, no? So kahit ganoon na lang yung naging kahit ayun na lang yung magiging basis natin, no? Kung halimbawa mag-tie up, nag-tie up sa final score, kailangan kong tignan yung both strongest round nila parehas, no? So both nuts may parehas pa. So parehas kung titignan yung malakas na round nila, and it turns out na kahit yung round 2, no, ni Elvis, itatapat ko yun sa round 3 ni Mel Christ, makukuha pa rin ni Mel Christ yung boto ko. Kasi para sa akin, malayo yung naging agwat
ng performance ni Mel Christ sa round 2 niya. And kay Elvis naman, compare sa round 2 going to round 3, medyo bumaba ng konti. So, yun, no? 8, 9, 10. So, 27 points para kay Mel Christ. Kay Elvis naman, 8, 9, 8, 23. Ang layo nun, no? Tama ba? 27 to 23. Or, mali. 25 pala, 25. 8, 9, 17, tas 8, 25. So, 27 to 25. First 2 rounds tabla para sa akin, walang lumamang doon. Pero round 3, kitang-kita ko na doon na lumamang talaga si Mel Christ. Flip top Calabarzon. Grabe yung laban na yun, pare. Magingay. Hirap. Ang boto, 3-2 para Tangin na, 3-2. Deserve. Mel Christ. Mel Christ. Serving. Panalo kayo lahat doon. Kahit ako, nahirapan ako doon sa pag-judge noon. Sobrang dikit ng first 2 rounds. Nagkatalo lang talaga sa round 3 para sa akin. And, yun, it turns out na Mel Christ yung panalo dito. Dikit na battle, pero deserve niyang dalawang MC yung 3-2 na score dito. Mahirap kung baga sa tagahatol, sa sentensyador mahirap. Binasi ko sa tilaok ng manok tsaka sa talim ng tare. Pareha sila nag-ensayo, nakita ko Pero yung pinakita ni Mel Christ, una pa lang nakita ko agad ng matalas sa tilaok. Kung baga sa manok, dumumala lamang agad pagtakot Pero maganda yung ginawa ni Elvis. Talagang pasalanan ko lahat. Sige. 3-2 Ako unang humatol Magaling si Elvis, kaso may hinanap ako Hinanap ko yung kung baga sa saksak ng tare, unang tira talagang tiwarik. Pero magaling si Elvis, talagang may palo yung huli niya talagang. Pero bigay ko kay Mel Christ. Binasi ko sa tilaok, yun na lang. Abangan yung album ko lalabas na. Yung single ko pala, Papaya. Bukas gagawin na namin MTV. Binoto ko si Mel Christ kasi mabigat yung mga dala na. Pangalawa, kumbaga, hindi lang puro sigaw merong talaga merong may laman na, yes. Alam mong may puso. Ngayon si Elvis magaling, sobrang magaling din. Kaso para sa akin lang kasi judge ako siya binoto ko si Mel Christ, kaya Mel Christ. Yeah, tayo Carpian Records sa laban Mel Christ versus Elvis. Para sa akin yung gabi, yung laban na yun yung isa sa pinakadikit na laban yung gabi. Totoo. Parehas sumulan talaga ng suntok. Talagang kada linya talagang tumatata. Pero mas nanaig sa akin yung delivery, flow, tsaka yung mga punch ni Elvis. So yun, Elvis binoto. Mel Christ versus Elvis. Medyo papaliwanag ko kasi sa buhay ito yung sa round 1, ako lang pala isa pala ako sa bumoto kay Elvis. Yung round 1 binigay ko yun kay Mel Christ kasi kahit may mga magagandang rhyme schemes at joke si Elvis, para sa akin sobrang nakain yun ng tindi ng aggression tsaka yung mga hard-hitting na punchline ni Mel Christ. Tapos round 2, hindi pa rin nawala yung lakas ni Mel Kaya nung narinig ko yung round 2 ni Mel, akala ko hindi na yun kayang tapatan ni Elvis, kaya bibigay ko na sana yun kay Mel. Pero sobrang tindi, lalong lumakas yung mga rhyme schemes ni may halo pa siyang jokes, tsaka pinapatay niya yung pagiging agresibo ni Mel. At talagang para sa akin nakuha talaga yun ni Elvis. Tapos round 3, para sa akin deciding round na yun. Sobrang nahihirapan talaga ako kasi magkaiba estilo nila Tapos parang tie talaga sila sa content din. Sumanap na lang ako ng butas kasi tie sila, hindi naman pwedeng tie. Hanap ko na lang ng butas maraming magagandang rebuttal si Elvis simula 1 hanggang 3rd round, kaya Elvis binoto ko. Pero sobrang dikit. Yo, Icarus, yung boto ko, ako yung isa din sa bumoto kay Mel Christ. Yung round 1, sobrang ganda rin ng pinakita ng dalawa. Pero yung round 1, binigay ko kay Mel Christ. Yung round 2, medyo nakulangan ako dun sa
banat ni Elvis. Pero yung round 2 tingin ko pantay pa rin. Yung round 3, so yun na yung doon na magkakalaman. Nagustuhan ko yung kataga scheme ni ni Mel Christ. Tapos nagustuhan ko din naman yung paring Elvis na scheme ni Elvis. Pero ayun kumbaga si Mel Christ, ano siya, maganda yung delivery niya. Tapos may pareha sila may slip-ups pero nababawi naman nilang dalawa. Ito yung laban na kung pwede lang sana may OT pero kailangan may manalo. Parehas pwede sila manalo kahit sino pero kailangan mag-decide. Yung boto ko binigay ko kay Mel Christ. Konting-konti lang talaga. Gahibla lang. Okay, so narinig niyo naman siguro yung explanation ng mga judges. So sobrang dikit talaga ng battle kahit ako 'di ba? Round 1 and 2 binigay ko ng tabla yon either way, no. Pero pagdating sa round 3 nakita ko na yung pinagkaiba. Kay Icarus, sabi niya nagustuhan daw niya yung kataga scheme, and kay Elvis naman yung nagustuhan niya yung paring Elvis. Pero para sa akin mas naging mabigat yung name wordplay ni Mel Christ sa kataga compared dun sa nagustuhan ni Icarus na parang Elvis, na para sa akin is hindi ganun ka-impactful. So yun, tangin na nahihirapan ako sa Isabuhay 2014 so sabi ko sa inyo nung nakaraan, baka ituloy ko na yung 2013 Isabuhay after na ito, parang August 1 to 15, baka parang ganun, pero magpapahinga muna ako sa tournament. Grabe, nadidrain ako sa tournament na tournament style or tournament format na review. Grabe. Yung 2015 Isabuhay review natin is parang chill lang tayo dun eh. Pagdating sa 2014, grabe, no? Sobrang more on technicals yung mga sumali dito eh. Yung style nila, more on technicalities. Batas, Rudik, Pili, Chris Delano, diba? May mga komedyante, yes, Dopey, Nikki, diba? Nico, technical din si Nico, diba? More on technicals yung mga sumali dito. Kaya, nakaka-drain ng utak. Pero so far, para sa akin, naging maayos naman yung review ko dun sa Mel Christ vs. Elvis na sabi ko nga, exciting yung battle na to. Okay. Going back or moving forward, tapos na natin yung bracket A and bracket B, second round ng tournament. Bukas start na tayo sa semifinals, Batas Rapido, Chris Delano, Mel Christ. Maraming nagsasabi na yung Batas Rapido daw is sobrang controversial. Let's see tomorrow evening. Okay? Pero ma-upload yun, I think di ko alam kung kailan ma-upload, pero hindi yun bukas as 24. No, 24 kasi bukas, kasi 23 ngayon. Okay, so kita-kits tayo sa semifinals ng Isabuhay 2014, no. 3 battle na lang po. Batas Rapido, Chris Delano, Mel Christ, at Batas Mel Christ. Ayun na lang yung re-review natin so far. Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.